mainit ang mga balita tungkol dito sa awayan ng Israel, ng Amerika laban sa Iran. So ang usapin na yan ay medyo malalim, pero pipilitin po nating ipaliwanag ng malinaw, mabilis at sa simpleng lengguwaheng Tagalog. At sa ngayon nga ay patuloy ang atake ng Amerika at Israel sa mga bansa dyan sa gitnang silangan, na kung saan ay umaatake sila sa mga base militar ng Amerika, sapagkat ay sabi nila self-defense to no? At kinakailangan bigyan nila ng proteksyon ng kanilang mga mamamayan at ang kanilang bayan. So dito titingnan natin kung ano ang sinasabi ng batas at ano ang mga karapatan na nilabag. Alam nyo, nakakapagtaka din sapagkat dito sa sitwasyon na to ay meron po tayong mga sinusunod na alituntunin dito. Andiyan dyan ng United Nations Charter at nandiyan dyan ng iba't ibang mga international law at na dapat ay sinusunod ng mga higanteng bansa na to. Pero lumalabas po na silang mga malalaki at mga higanteng bansa ang bumabali sa mga batas na umiiral sa international community. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Paano ba nag-umpisa ang hidwaan na to between Israel, America versus Iran? Alam niyo po, sa totoo lang, dating BFF to magkakaibigan to, itong Iran, Amerika at Israel. Kaya nga lamang simula nung 1979 ay doon nagkaroon ng alitan ang mga bansa na to. At nung simula nung bumaksak ang liderato ng tinatawag na dating Shia, yung leader ng Shia of Iran. So simula noon nagkaroon na ng mga sigalot at hindi na nagkasundo at ang nagkaroon na ng pagkakatakutan dito sa kanila. At ang unang naging pananakot dito ng Iran ay yung kanilang patuloy na pagtanggi na sila daw ay hindi naman gumagawa ng mga nuclear weapons, yung mga parang atomic bomb. At yun ang ayaw ng kanilang kapitbahay na Israel. At siyempre, lalong-lalo na ang Amerika. Ayaw nila na magkakaroon ng paggawa ng mga nuclear weapons, sapagkat ito ay nagiging banta para sa ibang bansa na malapit dito sa Iran. Para bang isang magkakapitbahay. Kapitbahay ka, At yung kapitbahay mo nag-iimbak ng mga paputok, mga baril, mga bala, granada. Siyempre ikaw bilang kapitbahay, isasabihan mo yung kapitbahay na huwag ka naman mag-imbak diyan, baka mamaya sumabog yan. Damay-damay tayo dito sa ating barangay. At yun ang hinala ng Amerika, nagmamanufacture at nag-iimbak to ng mga nuclear weapons. Pero kung baga nga sa barangay ay siyempre magagalit yung kapitbahay, baka biglang sumabog, mapapahamak ang buhay ng mga nakatira diyan sa kanila. So dito sa pang-internasyonal na usapan ay ayaw tumigil ng Iran, patuloy yung pagtanggi na siya ay gumagawa ng nuclear weapon. So nitong nakaraang buwan ay nagkaroon ng pag-uusap diyan sa Geneva. At ang sabi nga ng Israel, ng Amerika, sa Amerika, itigil nyo na yung paggawa ng mga bomba na yan, mga nuclear weapons na yan. Pero ang sabi nga, patuloy yung pagtanggi ng Iran. So after that meeting, kasundo ang Israel at Amerika na nagkaroon ng atake sa Iran. So dito sa pag-atake ng Amerika, maraming kumu-question dito
Kasi unang-una, kasi pag inatake mo ang Iran, parang gera na yan eh. Gera na yan. Ginera mo talaga eh. No? At chinempuhan mo na nagmi-meeting yung members of the armed forces, yung mga key officials, at yung mga kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei ba yon? So, patay. Yung chief of armed forces, patay. Yung defense minister, patay doon sa airstrike na isinagawa ng ng Amerika at Israel. And because of this strike made by USA against doon sa mga gusali ng Iran na may kinalaman sa defense nila ay nag-retaliate. Definitely magre-retaliate to by an act of parang self-defense ang ginawa ng Iran dito. So ang ginawa niya, pumunta sa Kuwait, sa Bahrain, sa Dubai. Lahat ng US bases pinupuntirya nila ngayon at pinasasabog. At dahil siyempre inaway daw sila bilang depensa, ay buwelta sila. At dito sa pagbuwelta nila sa ibang mga bansa na may US military bases ay maraming nasawi dito. At balita ko nga, may isa ng Pilipina caregiver ang medyo nabawian ng buhay dito. At meron pang isang balita kanina, hindi pa lang confirm na dito sa isang hotel sa Dubai ay may isang anak o apo ng isang multi-billionaire na Pilipino ang medyo sinawing palad dito sa pagbomba sa malapit sa International Airport ng Dubai. So, ang argumento ngayon dito is, ito bang ginawa ng Amerika? Pag-usapan natin tong batas dito na umiiral. So, pwede ba yun na basta-basta ka na lang gumagawa ng pag-atake sa isang bansa, no? Na pagkatapos yung pag-usapan at wala pa namang final agreement or doon sa naging negosasyon ay bigla kang umatake. Some legal experts say that ito daw ay isang preemptive strike on the part of Israel and America against Iran. No, at walang pasabi-sabi to, umatake bigla at maraming namatay kagad sa pag-atake nila sa Iran. So ang naging resulta nito, yung supreme leader ng Amerika ay ng Iran ay nasawi. Pati ngayon mga nabanggit ko kaninang mga leaders sa defense ministry nila. So kumbaga ang ginawa ng Amerika dito dahil inaakala kasi nila na aatakihin sila ng Iran. So pinangunahan na nila. So that is why there was this what you call as preemptive strike. Sabi ng Iran, hindi naman kami umaatake. Ba't nyo naman kami binomba ng binomba dito? So bilang ganti, nag-retaliate, binomba ang mga US military bases. So ngayon medyo nakakatakot to sapagkat pwedeng maka-apekto to sa ating bansang Pilipinas at sa ating mga overseas Filipino workers. That is why we are discussing it now. So malaki ang magiging epekto nito because Iran as a result of this attack by the United States ay nagdeklara na isara muna yung parte ng malawak na dagat diyan sa kanila, itong Strait ano ba tong tinatawag na to, yung dinadaanan, no? Parang kalye sa dagat na kung saan dito dumadaan yung mga malalaking barko upang mag-supply ng langis sa iba't ibang bansa. Pinasara yan. Kapag pinasara itong mga dinadaanan ng mga krudo, langis at gas upang isupply sa iba't ibang bansa, definitely one of those who will be greatly affected by this is our country. Bakit? Siyempre kapag kumonti na ang supply ng bansa natin sa langis at krudo, tataas ang presyo. Magbilang kayo ng ilang araw, bukas yata magsisimula ng tumaas ng mahigit piso ang presyo ng gas, ng krudo, ng langis dito sa ating bansa. Domino effect po yan. Pag tumaas ang krudo, tumaas ang langis, tumaas ang gas, definitely tataas ang pamasahe.
Unang tatamaan, transportasyon. Pangalawa, ayan na, inilabas dito sa aking screen. Ang diesel ay estimated oil price hike ay 1.20 per liter. Gasoline 1.90 per liter. Kerosene 1.50 per liter. Yung pagtaas na yan, diesel, gasoline at kerosene, no? Sa bukas yata to di ba? Bukas ba tong pagtaas na to? Tong pagtaas na to ay definitely makakaapekto sa pagtaas ng basic commodities natin. Pagkain at lahat yan, magiging domino effect yan. Pangalawa, dahil sa gera sa Iran, binomba ang Dubai, binomba ang Kuwait, Abu Dhabi, damay na din dyan. Ayon sa report, may halos 2 milyon ang overseas Filipino workers dyan sa gitnang silangan. Definitely, the government sa ganitong mga sitwasyon naman, prepared naman ang ating gobyerno, ang Department of Migrant Workers, ang Foreign Affairs, ayon sa Pangulo ay gumagawa na ng mga hakbang upang magkaroon ng repatriation o yung pagpapauwi sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa mga lugar na delikado ngayon sapagkat sa pag-atake ng Iran sa mga US embassies. So, kapag pinauwi mo yan dito, yung mga OFW na yan na daan-daang libong nagtatrabaho dyan sa gitnang silangan, definitely, yung remittances ng dolyar, titigil. Pag tumigil ang remittance ng dolyares na kung saan nagre-rely ang ating bansa dyan sa mga dollar remittances na yan, ano magiging epekto sa exchange rate? Definitely, tataas ang palitan ng dolyar. Pag tumaas ang palitan yan, tapos tumaas ang bilihin natin, sira ang ating ekonomiya. So sana ay magkaroon ng ceasefire dito sa mga dadating na araw na to sapagkat kung ang gulo na to ay hindi titigil, ay malamang maraming madadamay. Hindi lamang bala at bomba at baril ang talagang sumasabog dito, kundi yung ating mga pangangailangan na basic, no, ay apektado tayo sapagkat biglang magtataasan ang bilihin sa palengke, sa groceries, lahat yan, sa transportation, pamasahe. So, mahirap itong nangyayari nito kasi pandaigdigang problema ito at dapat itigil na to. Maraming nilabag na batas dito. Dahil ito opinion lang natin. Magbibigay tayo ng opinion dito kung ano-ano yung mga batas na nilabag dito. Sapagkat ayon po sa United Nations Charter, ang isang bansa ay hindi basta-basta pwedeng umatake sa ibang bansa. At gigirahin mo basta-basta yan. Dapat may negosasyon muna yan. May pag-uusapan muna kung paano mareresolba ang problemang namamagitan sa 1, 2 o 3 bansa. At hindi mo basta-basta yan na susugurin. Otherwise, magkakaroon ka ng violation sa law on war. So, isa pa dito, no, ang Amerika, ang US Congress ay talaga namang nananawagan kay Trump na tigilan itong pag-atake sa Iran sapagkat yung pag-atake sa Iran definitely magre-retaliate, atake to sa mga bansang may military bases. Mabuti na lamang at tayo ay walang military bases dito sa ating bansa ngayon, no? At meron tayo EDCA lang, yung mga facilities ng ating Armed Forces of the Philippines ginagamit ng Amerika sa mga trainings, no? Pero ang nakakakaba dito yung mga bansa na kung saan maraming Pilipinong nagtatrabaho, mga bansang may presence ang US military bases ay definitely they will be greatly affected by this war. Mawawalan ng trabaho, nanganib pa ang kanilang kabuhayan. So sa Congress, sa US Congress, ang nangyari dito, kasi alam nyo po almost the same principle yan eh. Sa US Congress, before you can declare war, dapat may consent ng Kongreso. Almost basically the same principle as compared with the Philippine Constitution. Kasi naman ang ating Philippine Constitution ay halos
patterned after the US Constitution. So dito, sinasabi nga ng US Congress, teka muna, ba't atake tayo ng atake doon sa Iran? Dapat pag-usapan muna sa Kongreso to, titigil muna yan, kumuha muna tayo ng ceasefire. Hindi ko lang alam kung ano ang naging legal reason ni President Trump dito kung bakit decision siya na bigla na lang umatake. Yung bang preparation of nuclear power or nuclear mga missiles, yung atomic bomb dyan sa Iran, ay kinonsider nila as an attack, no, against the sovereignty of other countries. Yun ang tanong dito. Kaso hindi naman tinatanggi to ng Iran, hindi naman to parte ng aming plano na para gumawa ng mga nuclear weapons, but this is something that we will be using for our energy power, no? So kaya lang hindi nga naniniwala si Trump at ang Israel, no, na totoo ang sinasabi ng bansang Iran. Attorney Bueno, law and the learn the law, know your